Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa pulis na sina Officer Lee David at Officer Jim Rhodes na iniimbestigahan ang headquarters ng isang drug trafficking group. Ngunit bago sila magpatuloy, binigyan ni Lee si Rhodes ng relo bilang isang regalo. Pagkatapos nito, sinimulan na nilang tambangan ang headquarters, ngunit lumalabas na nabigo silang makahanap ng kahit na isang individual doon. Dahil dito, umalis ang dalawa sa headquarters at lumabas upang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga kriminal ay nagtatago lang pala sa isang secret compartment na nasa loob. Pagkatapos ay maingat na lumabas ang mga kriminal sa kanilang hideout at matagumpay na binaril si Officer Lee. Agad na nalaman ni Rhodes ang sitwasyon at tinangkang gumawa ng isang mabilis na counter-attack. Kalaunan ay nadispatcha na silang lahat ni Rhodes at nag-iwan lamang siya ng isang buhay na kriminal. Sa kasamaang palad, nagawang saksakin ng kriminal si Rhodes at nabaliktad ang sitwasyon. Tatapusin na sana niya ang pulis, ngunit naunahan siyang barilin ng buhay pa palang si Lee. Inutusan ni Lee si Rhodes na umalis na kaagad doon dahil malapit nang sumabog ang headquarters. Nakaligtas si Rhodes sa nangyaring pagsabog, ngunit agad itong ikinamatay ng kapartner niyang si Lee. Pagkatapos ng 4 na buwan, lumipat ang eksena sa lungsod ng Nevada, kung saan hinahabol ng mga pulis ang ilang kriminal na katatapos lang gawin ang kanilang pagnanakaw. Gayunpaman, matagumpay na na-hijack ng isang hacker ang signal ng pulisya, dahilan para hindi na mahanap ng mga pulis ang mga magnanakaw ng gabing yun. Lumalabas na ang mga kriminal na ito ay nagnakaw ng 10 milyon mula sa isang kasino sa lungsod. Dito nabunyag na isang lalaking nagngangalang Banks ang nagutos ng pagnanakaw, habang ang isang matandang lalaki naman na nagngangalang Lawson ang nagsilbing mastermind. Matapos isagawa ang robbery, agad na umalis si Lawson sa lugar upang sirain ang ginamit na sasakyan para alisin ang anumang bakas. Hindi nagtagal, binuksan ni Banks at ng kanyang mga tauhan ang bag na naglalaman ng ninakaw na pera, ngunit sa halip na pera, natuklasan nila ang isang aktibong bomba. Nilak ni Lawson ang lahat ng exit na naging imposible para sa kanila na tumakas. Natuklasan din nila na si Lawson, na dala-dala ang lahat ng robbery money, ay free-name din sila. Samantala, sinubukan ng grupo ni Banks na i-defuse ang device. Ilang sandali pa, tinangka na ni Lawson na i-detonate ang device gamit ang kanyang cellphone. Gayunpaman, nagawang i-defuse ni Banks ang bomba sa tamang oras at napigilan ang nakakakilabot na pagsabog. Bilang resulta ng pag-trap at pagtatraidor ni Lawson, nagpa siya si Banks at ang kanyang squad na agad na hantingin at patayin si Lawson. Pagkatapos ay inutusan ni Banks ang kanyang hacker na si Gary, na i-track ang galaw ni Lawson gamit ang tracking device na inilagay niya sa damit ni Lawson. Lumipat ang eksena kay Rhodes, na nagpipiknik sa kanayunan kasama ang kanyang anak na babae na si Kim. Sa mga oras na yun, nakatanggap siya ng balita na makikipagkita ang kanyang anak sa isang kaibigan. Hindi nagtagal, umalis na ang kanyang anak. Inihanda ni Rhodes ang ilang sandata para manghuli ng mga hayop, kasama ang isang kaibigan na naghihintay na sa kanya sa kakahuyan. Kalaunan, pagkatapos ng pag-alis ng kanyang anak na babae, nakatanggap si Rhodes ng tawag mula sa sheriff, na inutos na agad siyang mag-report sa police station dahil sa ginawang pagnanakaw ni Kim mula sa isang convenience store. Kasabay nito, kinwestiyon ng sheriff si Kim para sa kanyang krimen sa police station, nang dumating si Banks at ang kanyang mga tauhan para humingi ng tulong sa sheriff para sa paghahanap sa kasamahan nilang si Lawson. Lumalabas na nagtatago ngayon si Lawson sa kagubatan, ngunit ang mga tauhan ni Banks ay hindi alam kung paano pumasok at umalis sa gubat. Mukhang naglalakbay si Lawson sa kagubatan patungo sa border. Bumalik ang eksena kay Rhodes, nakakarating lang sa police station, at nakita niya doon ang dalawa sa mga tauhan ni Banks na nakatayo sa labas. Si Dominica, isa sa mga tauhan ni Banks, ay nilapitan si Rhodes at tinutukan siya ng baril nang dumating siya sa istasyon. Habang nalilito, tinanong ni Rhodes kung ano ang nangyayari. Tumugon si Banks sa pamamagitan ng pagsabing dumating siya upang humingi ng tulong sa sheriff sa paghahanap sa isang lalaking nagtatago sa kagubatan. Ngunit nang tumanggi ang sheriff na tulungan sila, nagtulak ito sa grupo na kontrolin ng istasyon kung saan nandoon din sa mga oras na yun ang anak na babae ni Rhodes. Nang malaman ang sitwasyon, inalok ni Rhodes ang kanyang tulong sa paghahanap kay Lawson, kapalit ng pagpapalaya kay Kim at sa sheriff. Pumayag naman si Banks sa alok ni Rhodes at sumang-ayon na papalayain si Kim mamaya, ngunit hindi ang sheriff, na agad niyang pinaslang. Hindi nagtagal, pumasok ang isang tauhan ni Banks at tinutukan ng baril si Rhodes mula sa likuran, ngunit agad na nabaliktad ni Rhodes ang posisyon. Sa kasamaang palad, lumalabas na walang lamang bala ang baril,
Dahilan para mapilitang sumunod si Rhodes sa mga utos ni Banks, dahil ang pagsalungat sa mga ito ay maglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang anak na babae. Dagdag pa dito, sinadya ring itago ni Rhodes ang katotohanang si Kim ay kanyang anak na babae. Kalaunan, sinimulan na nila ang paghunt at ginawa si Kim bilang kanilang hostage, umaasang mapipigilan nito si Rhodes na gumawa ng anumang gulo. Habang papalapit sila sa kagubatan, nakita nila ang sasakyan ni Lawson at ang tracking device na itinanim ni Banks sa traidor na kasamahan. Nangangahulugan ito na hindi na nila matatrack ang mga galaw ni Lawson sa buong kagubatan. Mukhang takot na takot si Kim sa mga banta ng mga kriminal, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang ama na makakalaya silang dalawa. Sa kanilang paglalakbay, panandali ang inobserbahan ni Rhodes si Kim na humihingi ng pahintulot kay Dominica na mag-jingle. Ngunit hindi nagtagal, nakarinig siya ng pag-iyak mula kay Kim, at nabunyag na tinatangka siyang araruhin ng isa sa mga tauhan ni Banks. Labis itong ikinagalit ni Rhodes, na nagtulak sa kanyang atakihin ang lalaki. Nang malaman na ang isa sa kanyang miyembro ay nagdudulot ng problema, agad na inutusan ni Banks ang isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Jensen, na patayin na siya. Nang naghinala si Banks na merong malapit na relasyon si Rhodes kay Kim, idineklara niya ang kanyang intensyon na barilin siya. Nang makita ni Kim ang masamang pagtrato sa kanyang ama, inamin na niyang ama niya ang kalbong si Rhodes. Sa puntong ito, na-realize ng gang na sina Kim at Rhodes ay tunay talagang mag-ama. Ang hacker, na nakasanayang nag-ooperate lang sa headquarters, ay nagreklamong pagod na siya at kanina pa siya nauuhaw. Nagalit si Jensen sa kaartehan ng hacker at sinabing inumin niya ang kanyang sariling ihi. Ikinagalit ito ng hacker na si Geary, na nagresulta sa isang pisikal na laban sa pagitan ng dalawa. Habang nagaganap ang away, nakakita si Rhodes ng pagkakataon at pinayuhan si Kim na tumakas na kaagad. Sa kasamaang palad, nalaman ito ni Banks at nagbantang papatayin sina Rhodes at Kim kapag tinangka muli nilang tumakas. Pagkatapos maglakad ng buong araw, nagpasya muna silang magpahinga. Habang natutulog ang lahat, sinubukan ni Rhodes na pakawalan ang mga kamay ni Kim, ngunit mabilis na nakialam si Jensen at hinampas si Rhodes sa ulo. Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghunt sa Canadian border, umaasang nandoon si Lawson. Sa kanilang paglalakbay, nakita ni Rhodes ang isang mapa na ginamit umano ni Lawson upang magsimula ng isang apoy na nagpapahiwatig na malapit lang sa kanila ang kasalukuyang lokasyon ni Lawson. Kalaunan, habang natutulog sa isang puno, natuklasan ni Geary ang bangkay ng kaibigan ni Rhodes na nangangaso sa kagubatan. Matapos pag-aralan ang bangkay, na-realize ni Rhodes na pinatay ni Lawson ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap at kalaunan ay natagpuan nila si Lawson na nakasandal sa isang puno. Lumalabas na nanghihina at sugatan si Lawson na malamang ay bilang resulta ng pakikipaglaban niya sa namatay na kaibigan ni Rhodes. Agad na tinanong ni Banks ang tungkol sa kung nasaan ang perang ninakaw nila sa kasino. Sa kabila ng mga pangyayari, tumanggi si Lawson na magkomento. Sa halip, ininsulto pa niya ang mga ito at inilarawan sila bilang isang grupo na madaling lokohin at mga hangal na magnanakaw. Siyempre, nagalit ang lahat, pati na si Dominica, na agad na pinatay si Lawson. Pagkatapos nito, nawalan na ng interes si Banks at ang kanyang grupo sa pagbawi sa pera, ngunit inirekomenda ni Kim na suriin nila ang ilog malapit sa kung saan nila nahanap si Lawson. Sinadya itong sabihin ni Kim upang maiwasan ang pagpatay sa kanya at sa kanyang ama, ngayong wala na silang pakinabang. Sa huli, natagpuan nila ang pera, ngunit ito ay nasa mapanganib na lokasyon malapit sa bangin. Nang wala sa mga gang ni Banks ang nangahas na kunin ito, sinamantala ni Rhodes ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-alok ng kanyang tulong. Inalok ni Rhodes na kukunin ang pera, kapalit ng pagpapalaya kay Kim. Gayunpaman, tinanggihan ni Banks ang alok, at sinabing papalayain niya lamang si Kim kapag nasa kamay na niya ang pera. Matapos sikaping bumaba sa matarik na bangin, matagumpay na nakuha ni Rhodes ang pera. Gayunpaman, sa sandaling makuha ni Banks ang pera, kaagad niyang binaril si Rhodes. Pagkatapos ay pinutol ni Jensen ang lubid, na naging sanhi ng pagbagsak ni Rhodes sa matarik na bangin. Nang handa ng patayin ni Banks si Kim, ipinahayag ng dalaga na alam niya ang daan palabas sa kagubatan. Nang marinig ito ni Banks, nagbago ang kanyang isip tungkol sa pagpatay kay Kim, at pinangunahan sila ni Kim palabas ng gubat. Sa kanilang paglalakbay, nilapitan ni Geary si Kim, naakit sa kanyang kaakit-akit na mukha at nag-alok sa kanya ng isang relasyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Kim si Geary na labis namang ikinagalit ng hacker.
Agad na binatukan ni Geary si Kim ngunit tumulong si Dominica para sa kanya at mabilis na natalo ang lalaking hacker. Sa pagkainis sa mga kalokohan ni Geary, nagpa siya si Banks at ang kanyang mga kasamahan na pabayaan na siya. Samantala, lumalabas na buhay pa si Rhodes at agad na ginamot ang sarili para makarecover sa kanyang sugat. Kinuha niya ang isang backpack na naglalaman ng mga supply at natuklasan niya ang isang crossbow. Samantala, nagpa siya si Banks at ang iba pa na magpahinga muna para sa gabi, pagkatapos ng mahabang paglalakad at labis na pagkagutom. Nang kakain na sila, sinabi sa kanila ni Jensen na ang lahat ng pagkain ay nasa bag ni Geary. Sa kabilang banda, makikita ang nakaligtas na si Geary na nagpapahinga na merong maraming pagkain. Gayunpaman, ang pagiging mag-isa sa gitna ng kagubatan ay labis na nagpakaba sa kanya kung sakali mang atakihin siya ng isang wild na hayop. Samantala, busy si Rhodes sa paghahanda ng ilang mga palaso na gagamitin niya laban kay Banks at sa kanyang grupo. Matapos ihanda ang mga armas, agad na kumilos si Rhodes para sa gagawin niyang counter-attack, simula sa pagdispatcha kay Geary na kasalukuyang nakahiwalay sa kanyang grupo. Dahil alam ni Rhodes na papunta si Kim sa border, mabilis niyang pinatay si Geary sa pamamagitan ng pagpana sa kanya. Kinabukasan, nang sinimulan na ni Banks at ng iba pa ang kanilang paglalakbay, nagkaroon ng malakas na kutob si Kim na buhay pa ang kanyang ama. Dahil dito, nagbigay siya ng clues para mahanap ni Rhodes ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Habang ang iba ay patuloy na naglalakad, huminto si Jensen para magsindi ng sigarilyo. Si Rhodes, na alam na nahiwalay si Jensen mula sa grupo ni Banks, ay nagpakita sa kanyang harapan at nagsimulang makipaglaban, ngunit ipinakita ni Jensen ang kanyang lakas bilang isang kalaban. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na suntukan, tuluyan nang napatay ni Rhodes si Jensen sa pamamagitan ng pagsaksak ng isang piraso ng kahoy sa kanyang katawan. Kalaunan, tinawag ni Banks at Dominica si Jensen, ngunit hindi siya tumugon. Sa huli, mas pinili na ni Banks at Dominica na iwan si Jensen. Naniniwala si Kim na matagumpay na napatay ng kanyang ama si Jensen. Pagkatapos maglakbay ng mahabang distansya at halos maabot na ang Canadian border, biglang lumitaw si Rhodes at naghagis ng mabigat na kahoy kay Banks. Gayunpaman, tinamaan ng kahoy si Dominica, na agad namang ikinamatay ng babae. Ang galit na si Banks ay nagbantang papatayin si Kim kapag patuloy siyang sinundan ni Rhodes. Pagkatapos ay sinubukan ni Banks na barilin si Rhodes, dahilan para matrap siya, at kalaunan ay nahulog sa isang bangin. Pagkatapos nito, hinikayat ni Banks si Kim na samahan siya sa pinakamalapit na border. Samantala, lumitaw si Rhodes, hindi sumuko, at pinagpatuloy ang pagtugis kay Banks. Kalaunan, dumating sina Banks at Kim sa border, kung saan agad na pinatay ni Banks ang tatlong individual na nagkakamping. Matapos maubusan ng bala, hinampas ni Banks si Kim hanggang sa mawalan siya ng malay, at agad na tumakas sakay ng isang motorsiklo. Ilang sandali pa, dumating na si Rhodes at inutusan si Kim na humingi ng tulong. Pagdating ni Banks sa komunidad, kinailangan niyang magtago matapos marinig ang tunog ng paparating na sasakyan. Sa sandaling malaman ni Banks na hinahabol siya ni Rhodes, gumawa siya ng agarang pagtatangka para makatakas. Sa huli, pumasok si Banks sa isang abandonadong minahan. Sa kabutihang palad, nahanap ni Rhodes ang kinaroroonan ni Banks at ang dalawa ay nagkaroon ng mahigpit na labanan doon. Matapos matagumpay na talunin si Banks, umalis si Rhodes na may dalang bag ng pera. Matapos muling makasama ang kanyang ama, biglang sumulpot si Banks mula sa likuran. Binastos niya rin si Kim sa harap ng kanyang ama na labis na ikinapikon ni Rhodes. Pinatay ni Rhodes si Banks sa pamamagitan ng pagbangga ng quad bike sa kanya at pagpapasabog dito. Namatay si Banks sa isang nakakakilabot na kamatayan at matagumpay na nailigtas ni Rhodes ang kanyang anak na babae at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.